Well, mga kapopong, kumusta? Actually, meron tayong dalawang topics ngayon. Una ay patungkol dito sa container na nakitang palutang-lutang sa dagat. At pangalawang topic natin itong mga military sea drone ng Taiwan na paniguradong ikakagalit na naman ng China. Pero unahin muna natin itong patungkol dito sa container, ha? Well, sa kalagitnaan kasi ng biyahe nitong barko na ito ay sa hindi inaasahan meron silang natanaw na palutang-lutang na container sa gitna ng dagat. At ano sa tingin niyo mga kapopong ang ginawa noong mga seaman na nakakita dyan sa container na yan? Letter A, pinabayaan nila? O letter B, binuksan nila yan? Yes mga kapopong, pare-pareho nga tayo ng nasa isipan ngayon. Dahil ang ginawa noong mga seaman na nakakita dyan ay nilapitan nila ito at binuksan gamit ang isang grinder upang makita kung ano nga ba ang nasa loob niyan. Which is laking gulat naman noong mga seaman noong tumambad sa kanila ang super daming malalaking color white boxes na nasa loob niyan. At alam niyo ba sa kung ano ang mga yan? Well, yan lang naman mga yosi pala ang laman yan. Pero sa tingin nyo ba ay wala lang itong na-discover nila na yan? Well, tandaan nyo mga kapopong, ha? Punong-puno ng mga boxes yung container na yan. At kung gusto mo naman malaman kung magkano ang halaga niyan totoong milyong piso rin ang halaga niyan. At what more pa kaya na kung itong nakita nila ay naglalaman pala ng mga iPhone o mga cellphone pa. Pero kung hindi kasi ako nagkakamali itong ginawa nitong mga seaman na ito ay isang malaking pagkakamali talaga. Bakit? Well, ganito kasi yan at please makinig ka mabuti, ha? Actually, noong nagbasa kasi ako ng ilang articles patungkol sa maritime law, which is correct me if I'm wrong na lang, ay sinasabi kasi sa maritime law na kapag ang mga barko ay mayroong nakita tulad noong container na ipinakita ko sa inyo kanina, ay hindi kasi ibig sabihin yan na automatically nasa kanila na yung container na yan. At tanging compensation lang talaga ang makukuha dapat nila para nga dyan sa nakuha nila na yan. Pero ang tanong ko agad sa inyo ngayon ay for example isang araw naglalakad ka sa isang dalampasigan at nakakita ka ng container na punong-puno ng mga bagong iPhone. Ano ba ang gagawin ng iyong konsensya? I-report mo ba yan upang mabalik yan sa kumpanyang owner niyan? O kukunin o iuuwi mo na lang yung mga iPhone na yan since solo mo namang nakita o na-discover yan? Well, okay lang ba na i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Anyway, dumako na tayo sa next topic. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay ibinalita kasi ng Taiwan kahapon na pinasok na naman daw sila gamit ang mga drones ng China. Yes mga kapopong, yung ang pinapalipad na mga drone ng mga China sa kanilang military. Pero ito kasing ginagawa ng China magre-resulta naman sa isang malaking problema nila in the future dahil sa gagawin ng Taiwan. At alam nyo ba sa kung ano yan? Well, binabalak kasi ng Taiwan na umorder pa ng ilang mga sea drone para gamitin sa kanilang navy. Na itong sea drone naman na ito o yung tinatawag na uncrewed surface vehicle ay ito kasi yung tipo ng sea drone na ginagamit naman upang mapalubog ang mga barkong target nito. At alam nyo ba kung saan nakakuha itong Taiwan ng idea patungkol sa mga yan? Yes mga kapapong, at yan na nga walang iba kundi sa bansang Ukraine. Na alam nabalitaan nyo naman siguro na super daming barko sa navy ni Putin ang sa ngayon ay hindi na napapakinabangan o nasa ilalim na ngayon ng dagat dahil nga sa nagamitan yan ng mga sea drone ng Ukraine. At ang malupit pa dyan posibleng baka itong mga sea drone ng Taiwan ay installan o gamitan na rin nila ng AI technology tulad itong technology na underwater drone sa Taiwan na merong AI. Well, paniguradong may idea naman kayo na sa bansang Taiwan ginagawa ang mga high-tech processors ng mga computers at kung ano-ano pa na posible kaya in the future na ang maging labanan ng China at Taiwan gamitan ng AI technology na rin
na parang ang datingan malada Transformers movie? Well, possible yan, diba? Dahil in reality kasi actually ginagawa na talaga ng China yan, na instead na mag-focus sila sa physical development ng mga sundalo nila, ay totoong kahit mga payatot itong sundalo ng China, pero pinaglalaanan naman sila ng panahon upang maging matalino sa paggamit ng mga makabagong military equipment meron sa China ngayon. Which is sa panahon kasi natin ngayon, ay totoong kung ang isang bansa nahuhuli o nalelate sa technology in many aspects, ay paniguradong apektado rin ang kanilang military doon, na parang bigas o palay lang yan. Na kung dati ang Pilipinas ang nagtuturo sa kung papaano mag-produce o magtanim ng magagandang bigas, subalit sa ngayon naman tayo naman ang nag-i-import o bumibili ng bigas sa mga bansa na tinuruan o nag-aral noon sa Pilipinas. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay, para sa inyo ay nasa ang level na ba ang Pilipinas? Specifically sa military, makakasabay na ba ang Pilipinas sa mga high-tech na bansa na mayroon ring high technology sa kanilang military? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!